So live na live po tayo sa Master Ipong TV. As you can see, andito pa rin tayo sa MPTZ Tour of Luzon Stage 8. Ang ating championship round. Papunta na po sila sa Baguio City. As you can see, ay nandito na po sa Cannon Cardinal Road. Santos, andyan po lahat. Yung MVP Sports Foundation, their full support. No? They funded this the organization of this Tour of Luzon. Sa atin din pong mga local government units, nagpapasalamat kami because without you guys, without our honorable officials, the Philippine National Police, hindi ho tayo makakaabot dito, no? We wouldn't have this very safe hosting of this event pagka hindi dahil sa kanila. At sa ating mga sponsors and partners, maraming salamat sa mga spectators, sa PhilCycling, Filipino Olympic Committee, Philippine Sports Commission, maraming salamat po. And we do thank you, Sir Ari, for everything that you've done. Ang ating Executive Director of our Tour of Luzon. Sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Carlo. Thank you po sa lahat. Balik sa inyo. Maraming salamat, Carlo. And that was our Chief Regulatory Officer na si Are Perez. The MPTC Tour of Luzon 2025 is presented by MPTC. Kasama dyan ang NLEX, MPT South, CCLEX, MPT Asia, MPT Digital, MPT Mobility, presented by Duck World Signal, brought to you by the MVP Group and Pilipinas Live. We are powered by Meralco, Maynilan, Metro Pacific Health, Landco Pacific, MWell, PLDT, Smart, T31 Megaworld in partnership with Cardinal Santos Medical Center, Go21 Logistics, Dong Pang Motors, Victory Liner, Digital Out of Home, PSSI, Unilab, Huawei, Toyota. We are also supported by Microtel, by Winham, Gatorade, DriveUp, R33 Cars, Cyclovia, YWE, Homestretch, endorsed by PhilCycling, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Commission, BCDA, Games and Amusements Board, and the MVP Sports Foundation. And we are fueled by Clean Fuel and Caltex. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Yes, Coach. Ngayon nakikita mo ang lead group. Minsan na meron pang tumatayo, kumukuha ng buwelo. Sapagkat unti-unti na po ito, akyatan na po ito. No? May mga long stretches na umaakyat. And ito nga pong paakyat ng Cannon Road na ito, itong akyatan na ito, ay snake-like po ito. Kaya nga tinatawag itong serpent-like passage. Ano? Parang ahas po ito na akyatan. Now, ito pong lead group natin ay kanina na balitaan natin na bumabagal ng konti yung kanilang pace kasi nakalampas na sila doon sa patag. And now, bumilis naman from the patag itong nasa likuran nila. And as of late, ay pumasok na rin po sa Cannon Road yung ating peloton. No? So you can see right here, no? Kasama Randy, these cyclists are already off the paddle, no? Off the saddle, I should say, no? Hindi na nakaupo itong ating mga siklista, no? Matindi ang nagiging padyakan dito, no? Nagiging effort sa pag-akyat dito sa Cannon Road. Yes, Coach, nakita natin yung number 46, no? Nasa bandang likuran, trying to keep up, no? With the pace na ginagawa ngayon sa unahan itong mga lead natin, ano? At babantayan po natin yan itong si John Lloyd Cuenca. John Lloyd Cuenca, babantayan natin yan mula sa lead group. Titingnan po natin yan. Nagpipilit siya talaga, no? Nagpipilit siyang to keep up with the lead group. Nasa bandang hulihan po siya. Ganitong mga pagsubok talaga, no? Itong mga to, matagal-tagal na nasa lead group partner. Aabutan ba ng peloton, no? Grabe ang kanilang naging effort bago sila umabot dito sa ating ahunan. Paakyat na po tayo ng Cannon Road. Paakyat na tayo ng Cannon Road with this same group. Hindi pa nakakabalik ang peloton.
At as of this time, Coach, dalawang riders na yung hindi na kumakayang sumabay sa ating breakaway, sa ating leaders. Ito ngang number 46 na binabanggit natin kanina, itong si John Lloyd Cuenca ng Dandex T-Prime Cycling Team. Talagang nag-drop na po ito from the breakaway, from the lead group. At itong isang number 105 from MPT Drive Hub, si Mark Joseph Lobiano, no? Ito po ka-teammate ni Mervin Corpus na wala na ng kasabayan, itong si Mervin Corpus. So ang nasa harap ngayon ay 9 riders na. 9 riders po ang nasa kanilang nasa harapan. Bumitaw na po itong si number 46 at number 105. Sa ngayon, ang ahon po, ang speed nila o ang kanilang tinatakbo ay 18 to 20 kilometers per hour. So ito, makikita talaga natin dito, no? Ibang klase ang nagiging pagpadyak ng ating mga siklista going to the Cannon Road. Kaninang 11, ngayon 9 na lamang ang ating mga siklista. It will be a very, very tough finish here in Baguio City as we see the peloton. The peloton is already in Cannon Road. No? Nandiyan dyan na sila, napakalaking grupo nito. Nandiyan dyan din ang ating yellow jersey na sinasabi nga natin kanina, reports on the ground, medyo bugbog na itong si Ju Dai Yong. Okay, partner, ito yung masasabi natin na this Cannon Road separate the boys from the men. Kitang-kita na natin na lagas na ang dalawang rider, Filipino riders, at kasalukuyan ngayon about 30 kilometers to go. Virtual Filipino best riders po dito ngayon ay si Mervin Corpus, Jeremy Lizardo, Dominic Ferres, Ryan Tugawin, si Mervin Corpus po, yellow jersey wearer virtually. So nasa Camp 3 na tayo, palapit na tayo ng palapit sa Baguio City. Our official time right now is 11:26 a.m. 11:26. So more than 3.5 hours na tayong pumapadyak mula dyan sa Lingayen, Pangasinan. At kitang-kita natin si Jude yung hindi makasabay yata, hindi makaalagwa at hindi makakilos dito at mukhang tama ang speed sa atin ng ating mga bubwit. Mukhang talagang grogeng-grogen na itong rider na ito from Gapyong Cycling Team at Mervin Corpus humahatak ng break ngayon. In the meantime, Yes, mga kaibigan, still Mervin Corpus. Yan po ang ating nangunguna na overtake na po niya si Jude Dai Yong. And now, number 7 po, si Joshua Nashlim. No? Nagtatry po siyang lumayo mula sa peloton at gustong humabol na. Gusto nang humabol doon sa nangungunang natitira nating 9-man lead pack. At pero titingnan natin kung lalampasan na rin niya yung dalawa lang Bumitaw doon sa lead pack natin, ano? Doon sa ating lead pack, itong si Mark Lobiano at saka itong si John Lloyd Cuenca.